ang sabi, kung itataas natin ang pagbasa dito sa 15, mula sa pagkasanggol ay yung nalalaman. Ang mga banal na kasulatan ay makapagpapadulong sa inyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na tinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsuway sa ikatututo na nasa katuwiran. So ang sabi ng isa sa duty ng tao is kailangan mong magpaalalahanan, magturuan, mag-aralan. Kaya po tayo nandito tuwing unang araw sa linggo. Ang sabi sa Matthew 28 din, 20, na nagtuturuan ko sila dito sa tuwing unang araw sa linggo. Kasama po yung tinatawag na 3:16 ng 2 Timothy. Nasabi dito, susuwayin tayo sa mga mali nating ginagawa, sa mali nating haka sa buhay. Sa pagsansala, sa ikatututo. Ano yung rason? Bakit sinabi ng Diyos ito? Sinabi ng Apostol Pablo yung mga bagay nito. Dahil sabi niya sa 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Tiniruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Yun ang dahilan kung bakit sinulat yung 3:16 ng 2 Timothy. Upang maging sakdal ang tao ng Diyos. Ito yung tao na nilalang ng Diyos. Una po, ang tao ay sa creation ay perfect. May mga talata po niya na nagpapakita na yung tao na nilalang ng Diyos simula pa ng una ay perfecto o blameless. Wala siyang kasalanan. Ano po? Nagkasalanan siya noong ang tao po ay nagkaroon na ng pag-isip. Kaya po sa panahon natin ngayon yung mga bata, wala po silang kasalanan. Nagkakaroon sila ng pagkakasala dahil sa nagkaroon na sila ng pag-iisip. Although, si Moises, si Adan at si Eva, ng panahon na hindi pa nakakain noong prutas na ano yung pagkauna? Prutas na pagkaalam ng masama. ayun, pagkaalam ng masama at mabuti. Nung hindi pa sila nakakain noon, sila po ay perfect. So, dahil nga sa kagustuhan ng tao na makapantay yung kapangyarihan ng Diyos, kumain. Natukso siya ni Satanas. Ano po? Kaya sila kumain. Kaya nagkaroon sila ng kasalanan at inali sila doon sa paraiso. Panglima, isang utos ng Diyos ay magpakumbaba. James 4 verse 10. James chapter 4 verse 10. Sabi dito, magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kayo'y itataas at kaniyang itataas kayo. Sinulat ni Santiago ang talatang ito dahil hindi naman po basta sinulat niya lang ito eh. Kasi bawat talata sa Biblia, bawat word na sinabi dito is mahalaga. So sinabi ni James ang bagay na ito dahil marami nagmamataas doon sa panahon nila o dahil sa sinusulatan niya na po. Kung hihilahin natin sa panahon natin ngayon, yung pangyayari na sinulat yung si Santiago, na sabi niya, magpakababa kayo. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon. Dahil marami pong may yabang dito eh. Kung itutulad natin, hihilahin natin sa panahon natin ngayon, ang dami nagmamataas. Ang sabi dito, magpakababa kayo dahil kaya sinabi ni Santiago sa 4:10, dahil meron po sinasabi sa 4:1 eh. Ang sabi dito, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang pag-aaway sa inyo.
Di ba yung mga matataas yung pride ayaw magpatalo? Kaya sinabi ni Apostol ni James na kailangan natin magpakababa. Magpakumbaba ka. Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, ang utos mo sa atin ay magpakababa. Nasubukan ba natin yun na kahit na yung kapwa natin yung may kasalanan, ikaw pa yung lalapit at hihingi ng tawad? Isang pagpapakita yun ng pagpapakumbaba. Parang ingyan pa yun. Maaapakan yung pride mo. Siya na ngayon nagkasala, tapos ako pa yung hihingi ng tawad. Isang bagay yun na parang napakahirap gawin. Pero ang utos po sa atin is magpakumbaba. Number 6, ipangaral ang salita. Matthew 28 verse 18 to 19. Isa ito sa duty ng tao na kailangan nating ipangaral ang salita sa lahat ng kinapal. Matthew 28 verse 18 to 19. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sabi dun sa Acts, yung mga nagsipangalat ay patuloy na nangangaral. Acts chapter 9, hindi ako nagkakamali. I-share po natin yung salita ng Diyos kahit po sa social media natin, sa Facebook. I-share natin sa mga katrabaho natin dahil isa ito sa trabaho ng tao na nilalang ng Diyos. Bilang isang alipin ng Diyos, kailangan natin ipangaral ang kanyang salita, i-share. Meron pa ito sa Mark 16, verse 16. Or itaas natin sa 15. Mark 16, verse 15. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumampalataya ay parurusahan. So bilang isang manggagawa at alipin ng Diyos, isa sa trabaho natin is yung mangaral o i-share yung salita ng Diyos. May utos po ba sa kabanalang kasulatan na sundin natin ito? Yung sumbahin, sumunod, matakot, magkaibigan, magturuan, magpakumbaba at ipangaral. Ang sabi sa Matthew 28:20, ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. So, inutos ng ating Panginoon si Kristo na magmahalan, magpakumbaba, sambahin ang Diyos. Yan yun. Ang sabi niya, ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya bang gawin yun? Ang sabi ng 1 John 5:3, ang utos ng Diyos ay hindi mabigat. Sapagkat ang hindi. Tawag ito, ang salita, ang utos ng Diyos ay hindi po mabigat. So, kaya-kaya natin gawin yung bagay po na iyon. Kaya pinapaganap ng Diyos ang mga bagay na ito upang tayo po ay maligtas. Dahil ang gusto ng Diyos, lahat ng tao po ay maligtas. Ang sabi po dito, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalon ng katotohanan. Dito po yan yung Biblia.